Sinagot, gigil si Jinggoy Estrada kay spokesperson ng House, spokesperson ni Martin Romualdez, spokesperson ni Tambaloslos na si Princess Abante, si Attorney Princess Abante. Gigil na gigil si Jinggoy. Sinagot niya talaga si Princess Abante. Sabi pa ni Jinggoy, think before opening your mouth. Dapat isipin mo kung bakit hindi naipasa ang 200 pesos wage hike increase. Itong si Princess, may mga rason na ang Senado ang pumatay sa 200 pesos na increase ng sahod. Ang Senado ang walang pakialam, walang puso para sa mga empleyado. Parang pinamumukha ni Princess na kasalanan ng Senado. Sabi pa niya, ang Kongreso ay ginagawa ang lahat para maipasa ang 200 pesos increase ng sahod. Sabi ng ilang, Princess Abante, magsenador ka muna para malaman mo kung ano ang pinupunto ni Jinggoy Estrada. Diba? Ang ano nga ni BBM, yung tawag dito, yung grupo ni BBM na tinitingnan kung okay ba itong 200 pesos na increase sa sahod. Hindi nga nila papayagan yan. Sabi pa ni Senator Joel Villanueva na pwedeng na delikadong ma-veto ito ni Pangulong Bongbong Marcos kasi maraming masasagasaan. 'Di ba? So heto ang sagot ni Senator Jinggoy Estrada para manahimik na naman yan si Abante. Ewan ko kung bakit may spokesperson pa ang Congress. Alam niyo naman noong kasagsagan ng Quadcom, every now and then may napapapress ko ang mga kongresista, hindi pa sila na lang ang magsalita. Like sina Asidre, sino pa yung mga adjong, kung sino pa yung palaging nasa limelight na mga kongresista na nagpa-press con every now and then. So, itong si Prince Abante ang bagong spokesperson. Bakit kaya kinuha siyang spokesperson? Baka connection. Baka anak kasi ito ni Abante. Di ba? So ito kabibig ba? Ang sagot ni Senator Jinggoy Estrada. Naku, namnamin mo ito, spokesperson ng Kongreso, si Princess Abante. Naku, Jinggoy Estrada pa. Di ba? Paano namin short-change yung mga workers? Paano namin pinagdadamutan yung mga workers? I think 100 pesos, and that was the bill of Senator Mig Subiri when I was chairman of the Committee on Labor. Hindi namin short-change. Siguro yung 100 pesos, that is an ideal amount na dapat makuha ng ating mga workers. Now, kung ilalagay mo 200 pesos, sa tingin mo ba hindi magko-collapse yung economy natin? Lalo-lalo na yung mga small medium enterprises, SMS. Halimbawa pumayag ang Senado, 200 pesos. I-adapt namin yung House version. Ano sa tingin mo in the future? Lalong maraming mawawalan ng trabaho. Correct. Dahil maraming magsasara ng mga kumpanya. Correct. Because they cannot afford it. What do they want to do? They want our economy to collapse? Mag-isip muna sila bago sila. Yan si Abante, hindi nag-aaral yan. Siguro kabago-bago lang niya. Dapat gumawa muna siya ng research bago siya pumutak. Hindi nag-aral, hindi nag-aaral yan. Abante, ang sagot ni Jinggoy, hindi ka nag-aaral, putak ng putak, hindi ka nagre-research. Uy, pahiya na naman. Napahiya ang spokesperson ng Kongreso. Yan si Abante. Hindi nag-aaral yan. Putak ng putak. Hindi nagre-research. Diyan. Kasi isang taon na nakapending yan, bakit nila inadapt yun? Kung talaga seryoso sila, na gusto nilang tumulong sa ating mga manggagawa, dapat inadapt na nila. Noon last year pa lang, inadapt na nila. Bakit sila magpapasa ng batas na 200 na 2 days before CNDA? Bakit? Hindi, wala rin papogi lang sila. Mga nagpapapogi lang sila. Tapos isisi sila yung Senado. That's not right. Hindi naman tayo pwedeng tumaas ng 100. Dahil pag ginawa mong 200 dyan, alam mo, our economy will collapse. Hindi might collapse, will collapse. Dahil kawawa naman yung mga maliliit na mga kumpanya. Pero babayaran nila yung mga empleyado nila na plus 200. Talagang kukolapse yung ekonomiya natin. Mas maraming magsasara ng mga kumpanya.
Yun mga kabibig ha. Yun ang explanation ni Senator Jinggoy Estrada hinggil sa confident na si Princess Abante. Nasupalpal si Princess Abante na sinabi na, yun, hindi yan nag-aaral. Putak ng putak. Hindi yan nag-aaral, putak ng putak. Hindi nagre-research. Think before opening your mouth. Naku, kahiya naman, sinabihan si Princess Abante bilang spokesperson. Ang spokesperson ng Kongreso, ha? Hindi nag-aaral, sabi ni Jinggoy Estrada. Ano, kahiya, no? Kung ako si Princess Abante, ba, ano kaya isasagot ko nito, no? Sabihin akong hindi ako nag-aaral. Attorney pa naman ako. Attorney ako. Sinabihan ako na isang senador na hindi ako nag-aaral. Putak ng putak ako. Tapos hindi ako nag-research. Tapos, think before opening your mouth. Parang nakakahiya. Parang nasupalpal ako. Isang taon na pala yan sa Congress. Bakit hindi ginalaw? Nako po. Ano yan, Ate Princess? Aabante ka pa ba? O tatahimik ka na lang? Diba? I'm sure itong si Princess, sasagutin niya si Jinggoy Estrada. Sasagot niya si si Princess. Natural. Princess yan eh. Sasagot talaga yan. Walang abante na umaatras. Sasagot yan sa statement ni Jinggoy Estrada, yung abante na yan, hindi nag-aaral. Putak ng putak, hindi nagre-research. Ang sakit naman. Well, maghintay tayo sa statement ni Princess Abante, mga kabibig. Basta, sinagot na siya ni Jinggoy Estrada, sabi na isang netizen, meow, meow, meow. Listening here is the answer of the question also a question? Why not just simply explain directly why you're in favor or against? The tone of the voice is always in fighting mood. That's why he cannot express himself well, sabi ng isang netizen. In-express na nga, sinabi na ni Jinggoy na mag-collapse ang ekonomiya. Sino bang hindi manggigigil sa isang spokesperson na dakdak ng dakdak, putak ng putak, hindi nag-aaral, hindi nagre-research, tapos magpo-post ng video at isisisi ang mga senado. 'Di ba? Sabi ni Nick Inter, pati ang pusa, nag-react na nga ang pusa. Correct, 200 wage increase ay pabibo para sabihin lang na manggagawa. Hindi mo na kailangan maging financial expert sa usapin ito. Ang mahirap lalong maghihirap kasi tataas ang presyo niyan doon babawiin sa mga services at mga bilihin. Kung papasa man yan, kung sakali, hindi nyo pa rin maramdaman yung 200 pesos. Kawawa yung mga hindi minimum earner. May bawas ng tax yan ang solusyon, hindi yung 20 pesos increase. Para hindi mag-collapse economy, gawin nating minimum wage sahod ng mga mambabatas. Ewan ko saan pabor ang senador na ito. Pinadili nila ang impeachment tapos ngayon ayaw sa 200 wage increase. Senador ba sila ng bayan o mamamayan o hindi nila alam? Ang hirap ng kukutin ng isang taong ito nag-comment. Excuse me, in-explain na nga ni Jinggoy Estrada o gusto mo mag-increase ng 200 pesos. Don't tell me kung mag-increase ng 200 pesos itong mga businessman hindi din mag-i-increase na kanilang mga ng kanilang presyo ng pagkain, lahat ng pamilya, mag-i-increase din. Ganoon pa rin. Maraming mga empleyado na mariretrench, maraming mga empleyado na hindi marirenew ang kontrata. It's because dagdag yan pera sa mga business people di ba? Panoorin ulit natin yung pagsagot ni yung video ni Abante, mga kabibig, na gigil siya sa Senado. Let's watch this video. Let's not sugarcoat it. The Senate killed the 200 peso wage hike bill. Last night was the final session of the 19th Congress. No BICAM, no compromise, no wage hike. And the reason is simple. Ayaw ng Senado makipag-usap. Ang gusto nila, tanggapin na lang ng tao ang 100 pesos nila. Bakit? Bakit binabarya ng Senado ang mga manggagawa? Tumaas ang kilay ng mga BICAM conferees namin nung tanungin kung ano nangyari. They were ready to sit down. They were ready to defend the 200 peso proposal and fight for labor, only to find out that the Senate had no intention of meeting at all.
We were ready to deliver. We came in good faith. But what the Senate gave us was a take it or leave it ultimatum. Wala silang balak makipag-usap. Ang gusto nila, susunod lang kami sa gusto nila. That's not how democracy works. And that is not how we should serve the people. This was not a reckless proposal. It was a responsible, well-considered measure. But instead of a dialogue, ang binalik sa amin ay tahimik na pagtanggi at pagmamadali. The people deserve accountability. Hindi ito pagkukulang ng Kamara. Ginawa namin ang aming trabaho. Pero ang Senado, iniwan sa ere ang manggagawa. This is not the end. Hindi barya ang kailangan ng mga manggagawa. Ang kailangan nila, sahod na makatao, sahod na makatarungan. The House stands with labor and we will keep fighting. Yun kabibig. Sahod pala ang kailangan. So, kung sahod ang kailangan, handa na ba tayo na magtaas ang presyo ng bilihin? Dahil nagtaas ang sahod. 'Di ba? Oh, so yun kabibig. Yun ang trending news na talagang bardagulan. Try mong tumakbong senador. Diyan ang basihan kung convincing ka ba sa taong bayan. Abante lang ang kuda libre. No third reading from Congress. Paano yan gagawing batas ng Senado? Return to sender din yan. Ayuda nga pero malaking binusa. Yan po ang pinagmamalaki mo. Saan galing ang pera na ginagamit nyo pang ayuda? Tulong ba yan? Mabuti sana kung sarili nyong ang ginagamit. So pera naman ng taong bayan ang ginagamit. Ma'am, paano naman po ang mga micro-business katulad namin? Maliit sana maging balanse ang pananaw niyo. Oh, 'di ba mga sabi nga ni Jingo yung MSE, yung Micro Business Enterprise. Ang iniisip kasi nila, yung mga malalaking businesses, malalaking business tycoons. Paano naman yung maliliit? 'Di ba? Natural, masasagasaan sila. So marami mga MSE na magsasarado, maraming mga empleyado na maging unemployed kasi hindi kaya, 'di ba? Ito, walang kabuhay-buhay magsalita itong anak ni Abante. Walang grabe talaga ang netizen. Uy, wag naman po kayong ganun kay sa anak ni Abante. Ha? Ginagawa lang niya ang kayang trabaho. I don't know kung sino ang gumagawa ng script. Baka siya rin ang gumagawa ng script or meron tagagawa ng script tapos i-memorize niya or babasahin niya or may teleprompter na babasahin niya. So, 'di ba? Pero kung hindi ka naman magagawa ng video, babasahin mo 'yun na hindi mo naintindihan kung ano ang laman. So, ikaw din nakakaintindi, ikaw din gusto mo 'yun. Gusto mo yung trabahong iyon, 'di ba, mga kabibig? So, 'yun lang muna mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Ano ang iyong opinion hinggil dito? Ako, total ako sa 200 pesos na increase. Bakit? Kung mag-increase ng 200 pesos, natural, masagasaan ng maliliit na mga businesses. Maraming magsasarado. Yung mga laking businesses, there's a possibility na may mga empleyado na hindi na marirenew. Kasi baka puro mga regular na lang ang kanilang mga regular employee na lang. Yung mga contractual, hindi na. Kasi maapektuhan talaga kasi increase 200 pesos per day. Malaki na rin yan. Ang gusto ng ibang tao, babaan ang tax. Di ba? Okay lang hindi taasan ang sahod basta babaan ang tax. Kasi yung pagbabaan ng tax, di ba? May mga withholding tax ka pa. So kung bababaan yung tax, posible ay babalik sa sahod mo. Tataas konti ang sahod mo, 'di ba? So yun lang kabibig ang ating lebak-lebak for today. Ano ang iyong opinion hinggil dito? Hindi rin anong tawag ito? Talagang sumagot talaga si Jinggoy Estrada. Ikaw ba sasabihin na hindi ka nag-aaral, putak ka ng putak, hindi ka nagre-research? 'Di ba? Parang bilang isang spokesperson, parang nakakahiya na sinabihan ka isang senador na hindi ka nag-research. Di ba, kabibig? Ang hirap namang dumakdak, tapos wala kang alam sa mga dinakdak mo.